What's up mga ka-DIY? So, yan, demo na naman tayo mga ka-DIY ng ating papaship, no? So, ito pong ating setup is 2,000 watts na DIY solar setup with dual output, no? Output pero wala po siyang backup, no? Wala siyang automatic pag lobat, wala po siya no pure na solar 12 volts at 220 volts. So mga ka-DIY, ganito siya, no? So itong video na to is for content din and then sa client, no? Sa client natin ngayon para makita niya kung paano mag-function yung kanyang setup. So mga ka-DIY or client, ito na, no? So ito po yung setup nyo. As you see, meron breaker dito, may indicator na siya, panel, battery, and load, no? So sa ilalim meron siyang positive negative diyan. Tignan mo na lang, bossing. So itong setup na to ay may pre, no? Ito may pre siya, no? So may pre siyang cord tapos receptacle na pwede sa 12 volts dito, i-connect niya dito. And then bumbilya, no? Meron na din na charger ng cellphone na pwede dito sa ilalim. Merong dalawang port dito, output, no, 5 volts. And then meron siyang Tox para pag minount mo, meron na po siyang Tox. And then ano pa ba? 'Yon, sticker, nalagyan ko na ito ng sticker po. So client or mga ka-DIY, itong setup na to ay 2,000 watts na makunat, no? Makunat po siya kasi pure sine wave siya. So maganda siya sa mga motors at saka sa mga mini ref, mini rice cooker, mga ka-DIY. So testing natin siya for loading, no? Ilo-load natin siya ng electric fan at saka TV. Kasi yun lang naman ang meron sa atin dito. So solar naman na yung inrest, no, ng mga gamit ko dito. So una, gawin natin, naka-off po siya. So i-on natin yung battery. Siyempre yung panel naka-connect na rin. Yan, no? Connect na rin. And then meron po siya ditong switch, no? Client, ito po kasi kakaiba itong setup na to kasi meron siyang bypass switch or LVD switch at saka 4-pin switch, no? Na ito po kasi pwede nating patayin ito para hindi po kumakain ito sa gabi. Kunyari ang gagamitin mo ay 12 volts lang, patayin mo na lang itong relay at saka itong LVD para hindi na po kumukonsumo pa sa baterya. Na pagkasok kasi kung kumukonsumo pa yan, sayang pa po yung kinukonsumo niya, magagamit pa pang ilaw at saka pang solar pan. So ka-DIY client, so i-on na natin to, no, itong LVD. So nakita mo yung LVD, no? So ayan, pakita ko sa iyo. Ayan. Okay, ito yung setup mo, client, from Mindanao po yata ito. Mindanao sa lugar, okay, sa Mindanao ito. Napakarami kasing nag-o-order, no? So ito, LVD mo is ang reading nito ay ang calibration nito or ang settings nito ay 12 volts yung pong off niya. Pag nag-12 na, hindi na mapapaandar to inverter. Ang mapapagana mo lang ay yung 12 volts dito, 12 volts dito, 12 volts dito sa DC pin o kaya yung female DC jack. So yan mga ka-DIY. So paganahin naman natin sa inverter muna, no? So iyon natin itong inverter. So pag umilaw po yan, so sir, ito pag 12.5 saka lang po under yung inverter o saka mo papapa-under inverter pag mataas yung voltahe. Pero pag mas mababa sa 12 o 12 pababa, hindi mo na siya mapapa-under kasi protection natin sa battery. So pandarin natin siya sa inverter. On lang natin dito. Yan, naka-on na siya. So 13.3 yung kanyang reading, no? So 13.3, 13.4 parehas naman siya, no? Maganda, no? So ilagay natin dito at para maisaksak ko, no? So testerin natin yung ating output, no? Yan, testerin natin yung output ng 220 volts. Yan, nakita mo, bossing? Yan, yan. 227 volts. So yan. So sa DC naman, ayan, 13 volts. So pag maglalagay tayo ng ilaw, so nasan ba yung bulb dito? Ito po yung pandemo natin. So ganito rin yung mapupunta sa iyo, bossing, nakasupot na. Yan, yan.
12 volts na mga bossing, no? 12 volts ito. And then testingin naman natin sa electric fan or solar fan pala, solar fan. So teka lang mga ka-DIY, kukunin ko lang yung solar fan. Basta ito na yung solar fan. Saksak na natin. Yan, dyan sa DC jack, no? Saksak natin yan. Ito yung solar fan natin. Yan, maandar na, no? Bossing, may trimmer to, may ano, ito yung solar fan natin na gawa, no? Na hubad kasi para madaling malinisan. So ayan, maganda naman siya, bossing. Isa ang nilagay ko lang na output isa lang kasi dalawa ang request mong outlet. So ayan. So ayan, i-connect mo na lang dito kung gusto mo mag-supply sa bahay mo at saka dito sa breaker. So naka-breaker naman yan pareho, mga bossing, no? So ayan, ayan, andali na natin. So tetestingin naman natin to, bossing, sa electric fan, yung ang kuryente naman, bossing, no? So naka-on yung inverter mo. So testingin natin siya sa electric fan. So saksak natin. Ayan, bossing, no? Umaandar siya. Saksakan, bossing, no? So sa kabila naman para matesting dalawa. Ayan. Ayan, bossing, umaandar siya sa kuryente. So itetesting naman natin sa TV, bossing, no? So let's go. So testing natin sa TV, bossing. I-post ko muna at i-set ko ba na yung wire niya. Bossing, ito yung extension pupunta doon sa TV. So saksak ko na, no? Saksak na natin. So pagsabayan natin tong electric fan. So doon na doon yung wire niya. Yan. So natin ilaw, medyo madilim. So yan, no? So ito yung TV, bossing. So yan, ito yung wire ng TV, bossing, ano? So saksak natin. And then saksak natin yung clip fan or electric fan. So maandar na siya, bossing, no? So tingnan naman natin sa TV. Tingnan natin sa TV, bossing, no? Kung maandar siya. So hintay lang natin mag blue. Wait lang natin. Yan, nag-blue na. So mga bossing, ano, ka-DIY, no? TV at saka electric fan. So mandar na po yung TV. So wala kasing channel yan, bossing. Ewan ko kung may channel siya ngayon. Yan, medyo yan. Malapan siya. So yan, TV, electric fan, okay siya. Kainaan natin to. Ayan. So sa tagal ng TV ko hindi nagagamit, nasira na yung LCD niya. Sira na. May linya na. So yung mga ka-DIY, yan, maganda, bossing, na okay siya. Rating natin yung reading. Reading ng Conmo 13.1. Yan, 13.1 yung reading natin. So maganda siya, bossing, ano. Maganda po yung ating harvesting. So blurred siya, sila. Yeah. Ganda yung harvesting ng ating solar panel. So battery ko isang 100 tsaka isang 26 Ah. So ang solar panel natin isang 500 watts. So ayan, naka DIY. So bossing, okay na to. Pwede natin na ipa-ship na to. Yan, picture natin. Yan. Thank you for watching, mga DIY. Bye bye. So bossing, wait mo na lang, pa-ship ko na.